Okay. Nagtatanong naman yan, di nagpapapansin. Okay. Kung sa tingin mo gravity 032s, no, or 32, kung sa tingin mo nagtatanong siya, edi good, you're entitled to your interpretation of comment, no? But sa akin kasi bilang nakapagpasikat ng LCIF or low carb and intermittent fasting dito sa Pilipinas simula noong 2018, no? Halos lahat ng natatanggap kong tanong na ganyan, no? 11 out of 10, which is an exaggeration, of course, obviously. 11 out of 10 hindi legit question. Either basher ko yan dahil napalaya sa pagiging coops sa grupo ko sa Facebook, no? Mema doon, no? At pinagpipilitan na ang high carb or ang carb essential, or doktor o dietitian o fitness trainer na nawawalan ng pasyente o kliyente dahil sa LCIF na tinuturo namin, no? Or mga dating LCIF din, no? Pero gusto magtayo ng sariling LCIF, no? O kaya hindi na makauto sa amin sa panlilibre namin, no? Kasi madalas kami manlibre sa mga kaibigan namin. Ngayon hindi na namin kaibigan. So 11, no? 11 out of 10 na mga ganong tanong hindi talaga tanong. Kasi in the first place, yung ganong tanong ang dali-dali naman sagutin. Ba't hindi kung effective ang LCIF, ba't hindi mo mapapayat ang asawa mo? Obviously hindi niya ginagawa yung LCIF. Not as strict as you should be. So it's really a question na hindi walang kalatoy-latoy, no? Kasi LCIF makes anyone healthier and slimmer so long as, of course, gagawin mo. So kung hindi mo ginagawa, kahit na ba asawa mo pa yung LCIF founder, paano kang papayat? Okay? So again, no? Kung pananaw mo hindi yun papansin, that's you're entitled to your interpretation. But me, papansin yun. Okay? Kaya nga sumagot siya at na-warningan ako ng TikTok nung sinagot ko yung sagot niya. Okay? So kung talagang hindi siya nagpapapansin, putra lang siya sa Business of Cafe. Okay?